po mga kasabong, nandito tayo ngayon kay Engineer Bubit. Ayan, at tayo maghahatid ng kanyang order na tari, Sulfuryl Gin. Si Sir Bubit, ayan. Magandang good day, mga kasabong. Ayan, kasabong. Matagal na akong advertiser ni ni Bong Tari. Very long time sa kanya kumuha ng mga tari. Ayan. So sabi nga, mag-invest ka na sa mamahaling tari kasi nandiyan ang buhay natin. So wala akong masabi sa mga quality tari ni Bong. So Ayan. subaybay lang kayo sa kanya. Ayan, ayan po ho. Ayan, at ngayon po, kararating lang yan. Kabababa lang, galing sa trabaho, sa barko. Ayan, yan po, Chief Engineer. Ayan, sa barko po yan, Chief Engineer po si Sir Bobit. At ito ngayon, at bago siya bumaba, nagpagawa na siya ng tari niya na gagamitin kasi lalaban siya ng mga big event na mga istagan ngayong pagbaba niya. At ito na nga yung ipinagawa niya, yung mga taring ito. Ito po na siya, oh. Ayan ho yan. Ayan. Yan po mga kasabong, hindi po natin po siya pwedeng hawakan kasi alam nyo naman ang YouTube is baka tayo ma-restricted na naman. Is madadali naman tayo ng mga ilang buwan na naman tayo hindi makapag-upload. Ayan. Ng ating vlog. Kulang tayo ng mga almost 1 year tayo hindi nakapag-upload. Yan po yan, oh. Ayan. Napakagandang klase. Pasensya na po kayo, mga kasabong, at gawa na nga dito lang natin na ilapag. At alam nyo, nandito kami ngayon sa kanyang kubo. Kumbaga sa parang rest house niya to. Ayan, yun, Wooden Toast Game Farm to. Ayan, nandito kami at ito, pinag-aanoan namin at medyo meron kaming konting pinagsasalo-saluhan din dito. Birthday. Ayan. Birthday ng ating handler na si... Ayun, pa-birthday daw ng kanyang handler. Yan, si Bay, ang kanyang handler. Ayan, ayan ang magiting niyang talagang pinagkakatiwalaan dito sa kanyang manukan. Alis siya, hindi siya alis, talagang nandito lang yan. At naglalaban, kahit wala yung kanyang boss, naglalaban, tiwalang-tiwala sa kanya. Yan ang mga handler na dapat natin na makita o makuha sa mga tiwala ng tao. Ayan. At ito ang ating guest. Sidekick Willie. Sidekick Willie. Ayan. Kapatid niya ni Benson. Ayan, kapatid daw ni Patricio. Benson. Patricio, yun, hindi ko kilala yun kung sino yung sinasabi nila, pero nandun na tayo, ito nga, ang kanyang sidekick. At parati sila nagchat-champion, kung mapapanood nyo po mga laban nila. Dito, mayroon din pong mga account ito. Mapapanood nyo po sa kanilang mga account ng mga laban nila. Ayan po. Paragilan tayo sa baybay kay Bong Tari. Ayan, ayan po. Sabi nga, mag-invest tayo sa mamahali na kasi hanap tayo ng mura, so may madidiskrasyan tari. So para sa mga nakakuha ko sa kanya mga klaseng tari, maayos naman. Lalo ngayon yung kinuha ko pinakamahal niya. So proven and tested talaga, very quality and napaka-pino. Yan po. Yan po ang ating gawa ng dito naman kanyang tari is pang sarili lang talaga ni Sir Bobit. Ayan. Ayan, si Sir Bobit din ang kanya, Sir Bobit din ang Pag galing sa barko, ako nang nagtatari niyan para siguradong alam ko na maayos ang tari ko, tapos yung kasa. So sa akin kanya-kanyang diskarte. So, kung saan ka masaya sa pagtatari, doon ka. Sir, ano bang mga bloodline na manok na ginagamit nyo ngayon? O kung kailan pang mga buhat na nagsimula ba kayo, isa na lang ang bloodline nyo, meron pang mga ibang bloodline? At kung saan mga galing? Sa akin, itong mga bloodline ko, lahat kinuha ko to kay Jason Garces from Cebu, yung General White niya. Magaling ang cutting ability niya. So, lamang sa panalo sa akin. Halos lahat sa derby ko nilalaban, nagpapanalo naman. Tsaka yung mga dirty dome niya, yan. Halos lahat niya. Kaya meron pa yung yung 6 marker. Magagaling sa akin, hindi ako iniwanan sa derby niya kahit paano, hindi ako nasisiro. So, minsan nangyayari talaga kahit sa part ng derby, minamalas, pero sa aking mga experience naman, minsan talaga lamang ka, hindi ako nasisiro, may lamang sa panalo, minsan champion din. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi laging Pasko, may kalaban din tayo, di ba? Gusto rin mag-champion, pero kailangan natin yung buenas, maayos ang tari, maayos ang pagkabit ng tari, ang paghahanda, bloodline. Yun ang maraming factor ngayon sa pagsasabong. Kahit maliit na manukan lang kami, pero at least nakikipag-compete kami sa mga malalaking derby. Kasi importante kahit paano, ang nakakabulag sa mga
big time, mga small time na kagaya lang namin. So, kahit pa paano nakikisabay yung mga manok ko, hindi ako naiiwanan. O ayan, mga kasabong ho, narinig niyo yung ano ni Sir Bobit. Ayan. Okay, sige. Dapat pala bigyan mo O, ayan, at baka bukod doon sa bukod doon na Sir Bobit, doon sa kinukuhanan niyo sa Cebu, na banggit yung mga bloodline ng manok sa Cebu, mayroon pa ba kayong ibang kinukuhanan? Oo, naalala ko na, meron pala kasi meron kami nakuha ang Mel Sims Black galing kay Ivan D. So, ang panalo niya, napaka-overwhelmed na magaling ta. Lahat, kahit sa mo ipares, yung babaeng binigay sa akin ni Ivan D. Sa Batangas yung farm nun. Kahit sa ko ipares, winning line talaga siya. Napakagaling. Kaya ngayon, pinapreserve ko yung mga anak nung inuulit ko lang. Yan ang mga kinocross ko lang sa kanila, pero talagang nagbibilang ng panalo. Hindi ako Ayun. nasisiro. Ayun o. Wala na ba hong iba kayong kinukuhanan ng mga manok pa, bukod doon sa dalawang nabanggit niyo mga pangalan? Wala na kasi mahirap, maliit lang ang manukan ko, hindi naman pwede magparami. Pag sariling gamit ko lang, hindi naman din ako nagbebenta. So dati nagme-member ako sa GAP Cavite, so ngayon medyo nabawasan na yung area ko kaya hindi na ako nagparami. So yun lang kinuha, hirap magparami ng maraming klaseng bloodline. Maganda yung limited lang, mga tested ko ng line, yun lang pinaparami ko para hindi ako ikasapon ng pera kasi sayang, maraming marireject at alam mo na yung sa labanan, ang winning percent mo at least 85% pataas, hindi ka natalo sa ganung labanan. Ano Puro derby na kinasalihan ko, minsan yung mga reheat, mga ganyan, mostly derby. At least hindi kami napag-iiwanan. Ayun, no, narinig niyo mga kasabong. Pagdating naman po, nabanggit niyo yung parati kayo nga lumalaban ng mga big event sa derby. Is ano ba ang mga paborito niyong mga timbang sa manok? Yung paborito niyong timbang, halimbawa, buhat tayo sa 1.7 na hanggang 2.4 o 2.4. Ano mong mga timbang na paborito niya na ilalaban sa derby? Sa akin, mga timbang, gusto ko lang yung mga 1.8 hanggang 2.050. Medium lang siya. Ayun, medium Ayoko na lang, masyadong malaki, ayoko masyadong maliit naman. Kasi kung halimbawa man ho, sir, na lalabang kayo, mapapalabang kayo talagang sa mga quality ng manok, Totoo mga yan, laking oo. timbangan. Lalo sa mga kak-season na, pagka tumimbang ka ng 2.4, 2.3, sobrang gulang na yung mga kalaban mo dyan, mga super lolo na yan. Ayun. Hindi naman umaabot sa akin lalo mga kakmanok dahil sa akin sa stag nung naubos sa akin dahil laban ako ng laban eh. Kasi pag nasa barko na ako, may hinto na naman ako. So hanggat meron pang lamanok, laban tuloy-tuloy ako. Ayun. Ano na ba yung mga hinahanap nyo sa manok o hinahanap nyo, paborito nyo rin mga katawan ng manok o sa mga hugis ng paa ng manok? Kasi gawa ng kayo, nagtatari din kayo. Ano bang mga hinahanap nyo sa mga paa ng manok at sa katawan ng manok? Okay, sa mga paanong manok, pag kami nakakita ko ng mga sakang pike, nire-reject ko na yan. Kung may gusto humingi sa akin, binibigay ko na lang yan. Kasi sa labanan niya yun, kailangan maganda ang paang manok mo. Yung perfect, lalo parang pencil fit yan gusto ko. Kasi pag bumitaw talaga ang paano maganyang klaseng pa, accurate yan eh. Ayoko ng mga may diferensyado. Unang-una kasi factor yan sa drag fight at sa derby lalo ngayon. Piling-pili yung mga manok yan. Kung ipapasok mo pa diferensyado, talo ka na. Kailangan sumabay tayo sa mga di kalidad na manok na ipapasok natin. Ganun, at the same time, siyempre sa tare. Kaya nag-i-invest ako sa klase ng tare ni Bong Tare, yung mamahalin. Kasi ayokong pagsisiyan ko, bibili ko ng mura, matitirisan doon na nandiyan ang buhay natin eh, sa pagtatare. So ayoko mangyari yun. Regarding naman sa sa mga hugis ng katawan, gusto ko yung mga hugis kalapati, hugis puso. Tapos magaang na parang bulak ang hipo. Sigurado, aral sa akin. Turo sa akin ng kaibigan ko si Sidekick Willie Patricio. Ayun, yun po ang sa kanya Yan, sidekick yan ang mentor ko eh. Yan. mentor Sabi niya daw sa po akin. yan. Yan ang mentor niya. Sidekick really niya. Sabi At ang niya, kanyang kailangan handler. Yan. kumakat ang manok kasi pagka malambot ang hipo, nandiyan ang natural cut ng manok talaga. Totoo yun, na-prove ko yung sinabi niya yun. So, kailangan magtanggap tayo ng mga additional knowledge. Hindi tayo, kailangan keep on learning tayo sa pagmamanok. Napakahirap, mabigat na kompetisyon lahat yan. Gusto na mag-champion lahat ng kalaban natin. So, kahit mga backyard dyan, ang tumatalo nga, di ba, mga big, small time lang sa mga big time. Pero, kukunti lang kasi hinahanda namin compare sa mga malaking big time na farm. Super, rice na super na hindi lang mapili kung alin dapat talaga mapili dahil napakarami lang pinagpipilian. Kami, ilan lang, pero talagang tagang tutok na tutok kami. Yun ang difference namin. Ayan, narinig nyo mga kasabong ho.
Katulad niya daw, nabanggit niyo ho yung tungkol sa mga paan ng manok, kung ano pong paborito nyo, at saka sa mga hugis na katawan. Katulad po niya, pagka wala po kayo dito at nasa trabaho kayo sa malayong lugar, kaya sasampa kayo ng barko, is paano kayo nagkakaroon ng ugnayan ng inyong handler? Pagka halimbawa maglalaban na kayo. Okay. Kasi madalas nasa barko ko, sa kontrato ko mo 6 months. So pag may orasan ng derby, pinagkakatiwala ko sa handler ko kasi siya yung handler breeder ko. Siya si Rex Pojadas alias Bay. So napaka-trusted kong tao yan. So lalo sa paghahanda, siya pinaghahanda ko sa pagpili kasi wala ako sa barko. Nasa barko ako na dito sa lupa. Siya nakakaramdam siya nakakahipo ng kondisyon ng manok. Siya rin pumipili. Tinitignan ko lang sa video, kung mayroon ako nakita hindi maganda sa video na nagsiselection siya, sabi ko wag yun. Kasi una-una siya mismo ang handler na nakakaramdam ng manok, hipo, kondisyon. So, pag nasa barko ko, hindi ko mahihipo yun. So, siya lahat sa kanya minsan napapagkakatiwala ko lalo sa pera. So, matagal ko na siyang handler. So, matagal siya dito, almost 11 years na siya sa akin. So, maganda naman magiging banding namin. Wala naman kami naging problema, lalo sa mga, alam nila, sa mga nagbebenta-benta ng manok, nagpapalusot. So, trusted niyang tao. So, lalo sa paghahanda, medyo na-practice na ng gusto, kaya pinagkakatiwala ako sa pagpili. Siya si Rex Pojadas alias Bay. Ayan. Ngayon po, tanungin naman po natin ng inyong handler, Sir Bubit, kung ano pong masasabi niya tungkol sa inyo. Lalong-lalo na pagka wala kayo rito at siya lang mag-isa naghahanda rito. At kung halimbawa may mga problema halimbawa sa manok o natatawag niya sa inyo kung ano pang dapat gawin, ano bang masasabi mo, sir naman? Dahil birthday ko ngayon, Oo. ito masasabi ko, yung bossing ko, malaki tiwala sa akin yan. Miski wala siya, nagpapalaban ng manok ko yan. Pira, pinagkatiwala sa akin. Ito na po magsasabi sa labanan namin. Kami, naglalaban kami ng manok kung ano man yan, duwet o kaya derby, lahat yan pinagkatiwala sa akin. So, yun. So, Yung mga nilalaban namin ng manok, ako lahat nakakaalam ko doon. Yung pagbibitaw, tapos yung seleksyon namin. Sabi sa akin, Bay, ito. Lahat ng bitaw namin ng manok, pinapakita ko sa bossing ko. Sabi sa akin, Bay, ikaw nang mag-ano dyan kasi ikaw mas nakakaalam. so yun. Tapos pagdating ng labanan mo namin, ito nga ho, yung mga laban namin, lahat yun, ako sa akin lahat ng ano yun, Handa. paghahanda. Sa awa naman ng Diyos na nung nakaraang taon na maganda yung panalo namin. Last April lang yun. Oo, medyo nitong pagdating nitong kasunod na labanan, medyo hindi na rin, medyo hinalat ng kaunti. Pero pasalamat ho ako ng malaki sa bossing ko kasi matagal kami nagsama. Malaki ang tiwala niya sa akin. Ayan, Kasi kailangan yan eh. Iba na ho yun, may tiwala sa iyo yung amo mo. Maski wala siya, binibigyan ka ng laban. Ayan, Ako sa akin nga ho pagka ano ho, yung wala siya dito sa atin, dito sa Nasa barko natin, ko. Nasa barko siya. Magbibigay sa akin, sige, maglaban ka ng manok, bibigyan kita ng puhunan. Oo. Bibigyan ako ng puhunan yan. Ilaban mo to, pag pinalago mo to, tuloy-tuloy ang laban natin. Pero pag nasilat naman, pahinga ng konti. Pero magbibigay uli ng puhunan uli yan. Ito, palalaguin mo ulit ito. Pagka pinala to, yan tuloy-tuloy yung laban namin. Kaya pasasalamat din ako sa amo ko. Bihira ka na rin na makita ng amo na mas nagtitiwala ng malaki sa iyo. Sa bilang gagaya ko, bilang handler ko, ako pinagkatiwala ako ng malaking tira niya. ayan, Pagdating sa labanan namin, yung pira na dala-dala ko sa bungan ho niyan, sa akin pinagkatiwala ko lahat niya. ayan, narinig nyo mga kasabong ho. Ito ang Importante magandang... yung talaga, Boss Bong, yung sa lahat yung tiwala ng amo. Oo nga, talagang importante talaga yan. Ayan ito pinakamaganda ho ngayon at itong mag-amo na to, teamwork sila. Kasi yung amo niya, isa wala dito, sila ang pinagkakatiwala. Pag binibitaw ang manok, magsiseleksyon sila, video call sila, pinapakita lahat ng bitaw ng manok para alam din ng amo niya. Yan, katulad ni Ayan. Sir Bobit. Importante talaga tiwala kasi kung wala akong tiwala,
Wala rin point na magpapadala ako ng pera tapos yung manok hindi ko alam kung ano na mangyayari. Pero Ibang harap dahil niya. trusted hand. Kasi- Ano, nagpapasalamat din po ako at muli na naman po sa akin na si Sir Bobit na nag-abil ng tari. Ayan, at ito po'y kararating niya muli. Ayan po ho. At Basta kami, tayo, doon tayo sa ito po ang kanyang pangalan. Ano ba yung Sir Bobit ang pangalan ng yung farm ngayon dito? Wooden Cross. Wooden Cross. Ayan o. Ayan. Dating Goodwood daw. Ngayon Golden Cross na. Di ba ko na? Ayan o. Maraming salamat po mga kasabong. Kung gusto niyo na pasyalan, nandito lang po yan. Dito sa Dasmariñas, Cavite, si Sir Bobit. Piela. Nasa Piela. Ayan, sa Piela Subdivision po yan. Sa mga Seaman Village. Asa sa Seaman's Village po. Pero Piela po nakakasakop. Yung bagong kuha ko kay Bong nung newly purchased ko sa kanyang tare, yung pinakamahal niyang tare na Super Solid Gem sa Stag of War tsaka sa Silang. Ayun. Para everybody happy. Ayun.